Walang silbi ang pag-ibig mo, Jiyun. Ang lupa niyo lang ang kailangan ko. Habang yakap-yakap ni Jiyun ang wedding gown, naririnig niya ang tawa ni Minwoo sa kabilang silid. Isang halakhak na puno ng kamandag. Ang lalaking akala niya ay tagapagligtas ng amang si Gicheol ay siya palang lalamon sa kanilang huling pag-asa. Ngunit sa likod ng mga luha, isang matinding sumpa ang nabuo. Sino ang tunay na mawawalan sa dambana? Ang kasalan ba ay magiging libing ng kanyang dangal o simula ng isang malupit na paniningil? Ma, huwag kang mainip. Konting drama na lang at mapapasa atin na ang lupang iyon. Isang pirma lang sa marriage contract, wala nang kawala ang matandang Gicheol at ang anak niyang ignorante. Pagkatapos ng kasal, itatapon ko sila sa kung saan sila nararapat, sa kalsada. Ang boses ni Minwoo, na dati ay tila musika sa pandinig ni Jiyun, ay naging tila matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng hapon. Nakatayo si Jiyun sa likod ng pintuan ng kanilang munting kusina. Hawak ang isang mangkok ng mainit na adobong manok, ang paboritong ulam ni Minwoo na maingat niyang niluto. Sa loob ng 3 oras, tiniis niya ang init ng kalan at ang pagod mula sa bukid para lamang masiguro na masarap ang pagsalubong niya sa lalaking akala niya ay magiging katuwang niya habang buhay. Ang mga kamay ni Jiyun na puno ng kalyo mula sa pagtulong sa kanyang amang si Gicheol sa pagbubungkal ng lupa ay nagsimulang manginig. Ang usok mula sa mainit na ulam ay humahapdi sa kanyang mga mata. Ngunit mas mahapdi ang katotohanang dahan-dahang lumulubog sa kanyang kamalayan. Ang bawat sangkap ng pagmamahal na inilaan niya sa hapunang yon ay tila naging lason sa kanyang harapan. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ni Jiyun sa mangkok. Wala siyang narinig na anumang ingay ng dumausdos ang porselana sa kanyang mga daliri. Tanging ang malapot na sabaw na tumalsik sa kanyang luma at kupas na tsinelas ang naging saksi sa kanyang pagkawasak. Hindi siya sumigaw, hindi siya humiyaw. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik na pumipigil sa anumang tunog na nais kumawala. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso, hindi bilang tanda ng buhay, kundi bilang isang mabigat na martilyo na dumidurog sa kanyang dibdib. Ang paligid na dati ay puno ng kulay ng pag-asa ay biglang nagmula sa abo. Ang bango ng lupa, na simbolo ng dangal ng kanyang ama, ay tila hinaluan ng amoy ng pagkabulok. Ang pagkabulok ng katapatan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang kinabukasan. Tumingin si Jiyun sa kanyang mga palad. Ang mga palad na ito ang nag-alaga sa mga binhi ng palay. Ang mga palad na ito ang nagpunas ng pawis ni Tatay Gicheol. At ang mga palad ding ito ang handang yumakap sa isang kasinungalingan. Isang tanong ang tila paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Ito ba ang tunay na halaga ng bawat patak ng pawis at luha na ibinuhos nila ni Tatay sa lupang ito? Ang maging biktima lamang ng isang mapagkunwaring pag-ibig na ang tanging hangad ay nakawin ang huling kayamanang natitira sa kanila? Nanatiling nakatayo si Jiyun sa dilim ng kusina, habang sa kabilang silid ay naririnig niya ang marahas at mapanuyang tawa ni Minwoo. Ang kanyang katawan ay naroon, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila unti-unti nang humihiwalay, naghahanap ng mapagtataguan sa gitna ng nagbabadyang unos na sisira sa lahat ng kanyang pinangarap. Dahan-dahang lumuhod si Jiyun sa malamig na sahig. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumalaw sa pagitan ng nagkalat na sabaw ng adobo at mga piraso ng porselana na parabang sinusubukan niyang tipunin ang mga pangarap na biglang naglaho. Sa gitna ng dilim at ng amoy ng tuyo at bawang na nakababad sa hangin, ang bawat pagpunas niya sa sahig ay tila isang tahimik na pagharap sa pagkawala at pagkabigo. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinilit pakalmahin ang sarili. Ang mga emosyong matagal niyang kinikimkim ay nagbabadyang umapaw, ngunit buong lakas niya itong pinigil. Tanging ang tunog ng basahan sa sahig at ang kanyang mabigat na paghinga
ang maririnig sa silid. At habang unti-unti niyang nililinis ang kalat sa kanyang harapan, para bang sinusubukan din niyang ayusin ang mga piraso ng kanyang puso, isa-isa. Kahit gaano kahirap, kailangan niyang maging matatag, kailangan niyang magbulag-bulagan, kahit na ang katotohanan ay tila isang nagniningas na uling na nakabaon sa kanyang mga mata. Narinig niya ang mabibigat at dekalidad na sapatos ni Minwoo na humahakbang patungo sa kusina. Bawat tunog ng takong nito sa kahoy na sahig ay tila isang babala. Hon, anong nangyari? Bakit madilim dito? Ang boses nito ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Ang uri ng lambing na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Ji-yoon, ngunit ngayon ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pandidiri. Na out of balance lang ako, Minwoo. Pasensya na, natapon ang niluto ko para sa'yo. Sagot ni Ji-yoon sa isang boses na kasing lamig ng simoy ng hangin sa bukid tuwing madaling araw. Hindi siya tumingala. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas sa sahig. Ang kanyang likod ay tila isang pader na hindi matitibag. Hayaan mo na yan. May mas mahalagang balita ako. Parating na si Mama. Gusto niyang makita ang investment na sinasabi ko sa kanya. Wika ni Minwoo. At ang diin sa salitang investment ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Ji-yoon. Hindi siya tinawag na asawa, hindi siya tinawag na mahal. Siya at ang lupang ito ay isa lamang negosyo sa paningin ng lalaki. Hindi nagtagal. Isang marangyang sasakyan ang pumarada sa harap ng kanilang maliit na bakuran. Naglalabas ng makapal na alikabok na tila pilit na dumudungis sa luntiang paligid ng sakahan. Bumaba si Doña Beatriz, ang ina ni Minwoo, na balot ng mamahaling alahas na kumikinang sa ilalim ng dapit hapon. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ang payak na bahay ni na Ji-yoon. Tila ba ang bawat hininga niya sa lugar na yon ay isang sakripisyo. Ang baho naman dito, Minwoo, amoy lupa at pawis. Reklamo ni Beatrice habang winawagayway ang kanyang pamaypay na gawa sa seda. Pumasok siya sa loob ng bahay ng walang pasabi. Ang kanyang mga mata ay tila isang agila na naghahanap ng anumang kapintasan. Nang makita niya si Tatay Gitcheol na kakapasok pa lamang mula sa bukid, dala ang kanyang itak at nakasuot ng kupas na kamiseta. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng Donya. Kayo ba ang ama? Siguruhin niyo lang na malinis ang mga kamay niyo bago kayo humawak sa kahit anong gamit dito, lalo na't magiging bahagi na kami ng pamilyang ito, kahit labag sa loob ko. Napatungo si Tatay Gitcheol. Ang kanyang mga balikat, na dati ay tuwid dahil sa dangal ng pagiging magsasaka, ay tila bumigay sa bigat ng pangiinsulto. Pasensya na po, Donya. Galing lang po ako sa pag-aayos ng mga pilapil. Hindi nakatiis si Ji-yoon. Tumayo siya at hinarap ang babaeng magiging biyenan sana niya. Ang lupang inaamoy niyo, Doña Beatriz, ang nagpapakain sa amin. At ang mga kamay ng tatay ko na sinasabi niyong marumi, iyan ang bumuhay sa akin ng may dangal. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang hangin ay tila naging kuryente sa tindi ng tensyon. Nanlisik ang mga mata ni Beatriz, ang kanyang mukha ay namula sa galit dahil sa pangangatwiran ng isang hamak na tagabukid. Walang modo, sigaw ni Beatriz. Sa isang mabilis na galaw, ang kanyang kamay na puno ng gintong singsing ay humampas ng malakas sa pisngi ni Ji-yoon. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Tila isang kulog na nagpabagsak sa katahimikan. Napalingon ang mukha ni Ji-yoon sa tindi ng puwersa. Naramdaman niya ang matinding init at hapdi na gumagapang sa kanyang pisngi. Ngunit mas masakit ang nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata. Si Minwoo, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay nakatayo lamang sa tabi ng kanyang ina. Hindi ito kumibo. Hindi ito humakbang. Tila ba isa lamang itong manonood sa isang dula? Walang pakialam kung ang kanyang mapapangasawa ay hinihiya at sinasaktan sa sarili nitong tahanan. Dahan-dahang ibinalik ni Ji-yoon ang kanyang tingin kay Beatriz. Ang kanyang mga mata ay hindi luhaan kundi puno ng apoy.
Ngunit ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na muling nabasag. Sa pagkakataong ito, wala nang anumang pandikit ang makakabuo rito. Nang mawala ang ugong ng mamahaling sasakyan ni Doña Beatriz sa kalayuan, ang kabahayan ni Gion ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila ba may bigat na kayang dumurog ng buto. Nanatiling nakatayo si Gion sa gitna ng sala. Ang kanyang pisngi ay tila isang mapulang mapa ng pagtataksil at hapdi. Ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang kalooban nang makita niya ang kanyang amang si Gicheo. Cheol, na dahan-dahang naupo sa kanilang lumang bangkito, ang mga balikat ay nakakubli at ang mga mata ay nakatingin sa sahig na tila doon niya hinahanap ang nawawalang dangal. Tay, bakit hindi kayo nagsalita? Ang mahinang tanong ni Gion, ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng galit at awa. Bakit hinayaan niyo siyang saktan tayo sa sarili nating tahanan? Huminga ng malalim si Gicheol, isang buntong hininga na tila nagmula pa sa kilaliman ng kanyang pagkatao. Anak, ang pasensya ay hindi tanda ng kahinaan. Minsan, kailangan nating lumunok ng pait para sa mas matamis na kinabukasan. Malaki ang utang na loob natin sa kanila. Lumapit si Gion sa kanyang ama at doon niya napansin ang isang bagay na nagpadurog sa kanyang puso. Ang lalagyan ng gamot ng kanyang ama sa ibabaw ng lamesa ay bukas at tuyot. Alam niyang linggo na ang nakalilipas mula nang maubos ang mga tableta para sa puso ni Gicheol, ngunit hindi ito nagsasabi sa kanya. Sa halip na bumili ng gamot, nakita ni Gion sa ilalim ng unan ng ama ang isang maliit na sobre kung saan nakasulat ang pangalan niya. Ito ang pondong unti-unting iniipon ni Gicheol para sa kanyang ikakasal, kapalit ng sarili nitong kalusugan. Tay, hindi niyo iniinom ang gamot niyo, sabi ni Gion. Ang mga luha ay sa wakas ay kumawala na sa kanyang mga mata. Nagugutom din kayo, di ba? Nakita ko, hindi niyo kinain ang baon niyo kanina sa bukid. Umiling si Gicheol at hinawakan ang kamay ng anak. Busog ang puso ko kapag nakikita kitang masaya, Gion. Si Minwoo, siya ang tutulong sa atin para mabayaran ang utang sa bangko. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na tayong pinalaya sa lupang ito. Ang ama ni Minwoo noon ay naging kaibigan ko. At kahit may mga hindi pagkakaunawaan, si Minwoo ang nagsilbing tulay para hindi tayo mabaon sa limot. Napakunot ang noo ni Gion, isang malaking kasinungalingan ng lahat. Alam niyang hindi tulay si Minwoo, kundi isang pader na unti-unting gumuguhos sa kanila. Ngunit bago pa siya makasagot, may napansin siyang isang lumang kahon ng sapatos sa ilalim ng katre ng kanyang ama na bahagyang nakalabas. Nang mapansin ni Gicheol na nakatingin ang anak doon, tila ba nataranta ang matanda at agad itong itinulak papasok sa dilim. Nang makatulog si Gicheol dahil sa labis na pagod at panghihina, dahan-dahang kinuha ni Gion ang kahon. Sa loob nito ay mga lumang papel, mga resibong kupas na ang tinta, at isang litratong itim at puti. Ipinapakita rito ang kanyang ama na mas bata pa, kasama ang isang lalaking kamukhang-kamukha ni Minwoo. Nakangiti ang kanyang ama habang nakayakap sa balikat ng kaibigan, ngunit ang lalaki, ang ama ni Minwoo, ay may kakaibang tingin sa kamera. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pagkakaibigan, kundi isang madilim at malamig na pagkamuhi na tila ba nagniningas kahit sa loob ng maraming dekada. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa wikang Tagalog na tila ba isang sumpa. Ang lupa ay kukunin ng lupa at ang dugo ay babayaran ng dugo. Naramdaman ni Gion ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang utang na loob na sinasabi ng kanyang ama ay hindi pala isang pabor, kundi isang nakakamatay na patibong na matagal nang inihanda. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang sariling ama ay tila may itinatagong lihim na maaaring maging mitya ng kanilang ganap na pagkawasak. Huwag mong itanong, ma'am, ang mga bagay na hindi mo kayang tanggapin ang sagot, Gion. Minsan,
Ang katotohanan ay isang lason na mas mabilis pumatay kaysa sa anumang sakit sa puso. Ang mga salitang yon ni Minwoo ay tila isang malamig na hanging pumasok sa loob ng kanilang munting garden kung saan ang mga bulaklak na itinanim ni Ji-yoon ay dahan-dahang nalalanta sa ilalim ng buwan. Hawak ni Ji-yoon ang lumang litrato. Ang kanyang mga daliri ay humahigpit sa gilid ng papel habang nakatitig sa lalaking akala niya ay kanyang sandigan. Sa mga sandaling iyon, maingat na inaayos ni Ji-yoon ang kwelyo ng mamahaling polo ni Minwoo. Isang simpleng kilos ng pagmamahal, isang pag-aalaga na nakasanayan niyang ibigay. Ngunit habang hinihipon ng kanyang mga daliri, ang telang seda, nararamdaman niya ang panginginig ng sariling kalamnan. Ang paglapit niya sa lalaki ay tila pagyakap sa isang estatwang yelo na unti-unting lumulunod sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Minwoo? Bakit may ganitong sulat sa likod ng litrato ng mga magulang natin? Ang pabulong na tanong ni Ji-yoon. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Ngumiti si Minwoo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang tatay mo, si Gi Cheol. Akala mo ba ay isang banal na magsasaka lang siya? Noong kabataan nila, ang tatay ko ang may-ari ng lahat ng ito. Pero dahil sa isang pagkakamali na itinuro ng tatay mo, nawala ang lahat sa amin. Namatay ang tatay ko sa sama ng loob habang ang pamilya niyo ay namumuhay ng masagana sa lupang dapat ay sa amin. Naramdaman ni Ji-yoon ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag na lumalayo sa lahat ng kinalakihan niyang paniniwala. Ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya ng katapatan, ay mayroon bang bahid ng kasalanan na hindi niya alam? Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot, mahirap lang hapin, at ang bango ng mga dama de noche ay naging amoy ng nabubulok na alaala. Tumingin si Minwoo ng diretso sa mga mata ni Ji-yoon. Ang kanyang tingin ay puno ng mapait na paniningil. Ang pagpapakasal ko sa iyo, Ji-yoon, ay hindi lang isang sumpa ng pag-ibig. Ito ay isang transaksyon. Kinukuha ko lang ang nararapat na ibalik sa pamilya ko. Ang dugo ay babayaran ng dugo at ang lupang ito, ang magiging kabayaran sa lahat ng luhang ibinuhos ng nanay ko. Hindi nakakilos si Ji-yoon. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa putik ng pag-aalinlangan. Ang bawat hapos ni Minwoo sa kanyang buhok ay tila gapang ng isang uod na nag-iiwan ng malagkit na bakas ng pandidiri. Ang lalaking haharapin niya sa dambana ay hindi pala isang katuwang, kundi isang maniningil na walang awa. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang alon na ayaw tumigil. Sino nga ba ang tunay na biktima sa kwentong ito? Ang kanyang amang may itinatagong lihim? O siya na nagmahal sa isang aninong ang tanging hangad ay lamunin ang kanilang buong pagkatao? Nanatiling nakatayo si Ji-yoon sa ilalim ng malamlam na ilaw, habang ang litrato sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalulukot. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng malayo at malungkot na huni ng isang ibon, tila ba nakikidalamhati sa isang pusong wala pang sugat, ay nagsisimula ng mabulok sa loob ng sariling dibdib. Gusto ko sanang maniwala na ang bawat halik mo ay totoo, Minwoo. Gusto ko sanang isipin na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lang na mawawala paggising ko. Ang mga salitang iyon ay nanatiling nakakulong sa isipan ni Ji-yoon habang maingat niyang inilalatag ang puting tela sa ibabaw ng kanilang lamesa. Sa gabi ring iyon, naghanda siya ng isang espesyal na dinner. Isang romantikong tagpo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga kandila. Ang bango ng niluluto niyang pasta ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit para kay Ji-yoon, ang bawat singaw ng pagkain ay tila nagdadala ng amoy ng pagkabulok ng kanyang sariling kaligayahan. Isinuot niya ang kanyang pinakamagandang bestido, ang kulay pulang damit na binili ni Minwoo noong nakaraang buwan.
Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi niya makilala ang babaeng nakatitig sa kanya. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng kislap ng pag-asa, ay tila dalawang balon ng madilim na tubig na walang hangganan. "You look stunning, hon." Ang boses ni Minwoo ay tila isang hapos ng pelus nang pumasok ito sa silid. Lumapit ang lalaki at niyakap siya mula sa likod. Inilapat ang baba nito sa kanyang balikat. Naramdaman ni Jiyoon ang biglang panlalamig ng kanyang balat. Ang bawat dampi ng balat ni Minwoo ay tila isang kagat ng yelo na nagpapatigil sa daloy ng kanyang dugo. Pinilit niyang huwag manginig. Pinilit niyang itago ang puot sa likod ng isang mapaglarong ngiti na matagal niyang pinagsanayan sa harap ng salamin. "Para sa iyo ang lahat ng ito, Minwoo. Gusto ko lang mag-celebrate bago ang malaking araw natin." Ang sabi ni Jiyoon. Ang boses niya ay malambing ngunit may kalakip na talim na tanging siya lang ang nakakaalam. Habang kumakain, patuloy ang pag-uusap ni Minwoo tungkol sa kanilang magiging buhay pagkatapos ng kasal, ang mga plano nitong ipagawa ang bahay, ang mga bakasyong gagawin nila. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki ay tila isang dagdag na pako sa krus na pinapasan ni Jiyoon. Alam niyang ang bawat natin na binabanggit ni Minwoo ay nangangahulugan lamang ng akin. Nang tumunog ang cellphone tabo ni Minwoo, sandaling nagbago ang timpla ng mukha ng lalaki. "Wait lang, hon. Importante lang ito. Galing sa opisina. Sandali lang ako sa labas." Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Jiyoon. Nang masiguro niyang nakalayo na si Minwoo, mabilis na kumilos si Jiyoon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging pagtatanim lang ang alam, ay naging maliksi sa ilalim ng tindi ng desperasyon. Kinuha niya ang laptop ni Minwoo na naiwan sa ibabaw ng side table. Alam niyang naroon ang lahat, ang mga digital na ebidensya ng pandaraya sa mga papeles ng lupa, ang mga mensahe sa mga surveyor na binayaran nito para manipulahin ang sukat ng bukid. Mabilis niyang sinubukan ang mga password na posibleng gamitin ni Minwoo. Ang petsa ng kanilang anibersaryo? Mali. Ang pangalan ng kanyang ina? Mali. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib sa bawat maling pagpindot. Naririnig niya ang malalakas na yabag ni Minwoo mula sa labas, pabalik na ito. Sa huling pagkakataon, itinipa niya ang pangalan ng dating kumpanya ng ama ni Minwoo. Isang tunog ng pag-unlock ang narinig niya. Bumukas ang desktop. Doon, bumadya sa kanyang harapan ang isang folder na may titulong Project Heritage, Gitchel's Property. Dali-dali niyang isinalpak ang kanyang maliit na USB drive para kopyahin ang mga file. Ang asul na ilaw ng laptop ay tumatama sa kanyang pawisang mukha. "Bilisan mo! Please, bilisan mo!" Ang bulong niya sa sarili habang nakikita ang progress bar na tila bagal na bagal sa pag-usad. Biglang tumigil ang tunog ng boses ni Minwoo mula sa labas. Naging tahimik ang paligid. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong bahay. Narinig ni Jiyoon ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. "Anong ginagawa mo sa laptop ko, Jiyoon?" Napatigil ang mundo ni Jiyoon. Nanatili siyang nakatalikod. Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa USB drive na nakakabit sa computer. Ang malamig na boses ni Minwoo ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpapatigas sa kanyang buong pagkatao. "Akala ko ba wala kang alam sa teknolohiya, Jiyoon? O baka naman masyado lang kitang minaliit?" Ang boses ni Minwoo ay tila isang malamig na hapos ng bakal sa batok ni Jiyoon. Nanatiling nakatalikod ang dalaga. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa gilid ng mesa. Nararamdaman ang bawat ukit ng kahoy na tila ba sinusubukang kumapit sa huling hibla ng kanyang katinoan. Ang USB drive na nakasaksak sa laptop ay tila isang nagniningas na uling na humihingi ng atensyon. Ang asul na ilaw nito ay patuloy sa pagkutitap sa bawat segundong dumadaan. Dahan-dahang humarap si Jiyoon
Ang kanyang mukha ay pilit na binalot ng isang inosenteng pagtataka, bagaman ang kanyang hininga ay naging tila mga kapirasong bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Gusto ko lang sanang maghanap ng kanta, Minwoo, yung kanta na gagamitin natin para sa unang sayaw natin sa kasal. Gusto ko sanang isurpresa ka, pero hindi ko alam kung paano ito paganahin. Tinitigan siya ni Minwoo ng matagal. Ang mga mata nito ay tila dalawang matalas na balisong na sinusuri ang bawat galaw ng kanyang kalamnan. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikan na tila ba isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Jiyun. Sa bawat segundo, nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod habang sa labas ay naririnig niya ang mahinang ubo ng kanyang amang si Gicheol. Isang paalala kung bakit kailangan niyang magtagumpay sa gitna ng panganib. Surpresa! Muling pag-uulit ni Minwoo, ang kanyang labi ay gumuhit sa isang mapanuyang ngiti. Lumapit ang lalaki, inabot ang laptop, at mabilis na itinupi ang screen bago pa man mapansin ang progress bar ng pagkopya. Huwag mo na itong intindihin, Ji-yoon. Ako na ang bahala sa musika. Ang kailangan mo lang gawin ay maging maganda at sumunod sa lahat ng sasabihin ko, malaliwanag ba? Tumango si Ji-yoon, ang kanyang puso ay tila isang nakakulong na ibon na pilit humuhulagpos sa kanyang dibdib. Nang lisanin ni Minwoo ang silid dala ang laptop, doon lamang nagpakawala ng isang malalim na hininga ang dalaga. Hindi nito napansin ang USB na mabilis niyang naitago sa loob ng kanyang palad. Ngunit alam ni Ji-yoon na hindi na siya ligtas. Ang bawat sulok ng kanilang bahay ay tila may mga mata na nagmamasid sa bawat hakbang niya. Kinabukasan, sa ilalim ng nagbabadyang ulan, nagtungo si Ji-yoon sa pinakadulo ng kanilang baryo, sa isang munting dampa na tila ba malapit na ring isuko ang laban sa anay at panahon. Doon naninirahan si Mang Cardo, ang matandang lalaking dati ay naging kanang kamay ng ama ni Minwoo. Ang paligid ay puno ng mga tuyot na dahon na lumilikha ng tunog ng pagkasira sa bawat hakbang ni Ji-yoon. Mang Cardo, kailangan ko ang tulong niyo. Ang pakiusap ni Ji-yoon nang makita ang matanda na nakaupo sa tumba-tumba. Ang mga mata ni Mang Cardo ay tila mga luma at malabong salamin na nakasaksi na sa maraming kasinungalingan. Umalis ka na rito, Ji-yoon. Ang mga sikretong pilit mong hinuhukay ay may kasamang mga kaluluwang hindi pa nananahimik. Ang mahinang sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay tila kalansing ng mga tuyong buto. Ngunit hindi natinag ang dalaga. Lumuhod siya sa harap ng matanda. Hinawakan ng mga kamay nitong kasing gaspang ng balat ng puno. Ang tatay ko, si Tatay Gicheol. Siya ang babagsak kung mananatili akong tahimik. Alam niyo ang totoo tungkol sa kontratang pinapirmahan nila noon. Alam niyo na hindi ninakaw ng tatay ko ang lupa. Napabuntong hininga ang matanda at dahan-dahang inabot ang isang lumang lata ng biskwit sa ilalim ng kanyang upuan. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel na dilaw na sa kaluman. Ito ang kopya ng orihinal na kasunduan. Ji-yoon, ang pinapakita ni Minwoo sa inyo ay isang peke, isang gawa-gawang dokumento na ang tanging layunin ay ubusin ang lahat ng meron kayo. Ang ama ni Minwoo. Hindi siya nalugi dahil sa tatay mo. Nalugi siya dahil sa sarili niyang bisyo at ang tatay mo ang ginawa niyang panakip-butas. Nanginig ang mga kamay ni Ji-yoon habang binabasa ang mga katotohanang nakasulat sa papel. Ang bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa kanyang puso. Nagpapalaya sa kanya sa rami ng pag-aalinlangan, ngunit naglalagay naman sa kanya sa gitna ng isang digmaan. Kailangan niyo itong itestigo, Mang Cardo. Kailangan nating sabihin ang totoo sa harap ng lahat. Ang desperadong hiling ni Ji-yoon, tumingin si Mang Cardo sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay tila nagiging kulay umbi-ube sa tindi ng paparating na unos. Gagawin ko ang nararapat, anak.
Pero mag-ingat ka. Ang mga taong katulad ni Minwoo ay hindi tumitigil hanggat hindi nila nakikita ang kanilang kaaway na gumagapang sa lupa. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang narinig nila sa labas. Ang tunog ng mga gulong na dumadaan sa mga tuyong sanga ay tila isang babala ng kamatayan. Nang sumilip si Ji-yoon sa siwang ng dingding, nakita niya ang pamilyar na itim na sasakyan ni Min-woo na huminto sa tapat ng dampa. Mabilis na itinulak ni Mang Cardo si Ji-yoon patungo sa likurang pinto. "Tumakbo ka na. Huwag kang lilingon." Bago pa man makasagot si Ji-yoon, narinig niya ang pagbukas ng harapang pinto at ang malamig na boses ni Min-woo na tumawag sa pangalan ng matanda. Tumakbo si Ji-yoon patungo sa kakahuyan. Ang kanyang mga paa ay humahampas sa putikan at ang mga sanga ng puno ay gumagasgas sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding sakit ay ang kaisipang baka ito na ang huling beses na makikita niya si Mang Cardo na buhay. Nang makalayo siya, lumingon siya sa huling pagkakataon at nakita ang usok na nagsisimulang lumabas mula sa dampa ni Mang Cardo. Ang apoy ay dahan-dahang lumalamon sa tanging pag-asa niyang makuha ang hustisya. Ito na ba ang katapusan ng kanyang laban bago pa man ito tunay na magsimula? Paano niya haharapin ang isang kaaway na handang pumatay para lamang manatili ang isang kasinungalingan? Ang amoy ng usok at sunog na damo ay tila nakakapit sa bawat hibla ng buhok ni Ji-yoon habang mabilis siyang naglalakad pabalik sa kanilang tahanan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang bawat kaluskos ng mga dahon sa paligid ay tila yabag ni Min-woo na humahabol sa kanya. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang tinitipon ang piraso ng papel na ibinigay ni Mang Cardo, ang tanging katotohanang nakaligtas sa apoy. Pagdating niya sa bakuran, isang puting tolda na ang nakatayo. Ang mga tauhan ng catering ay abala sa pag-aayos ng mga mesa para sa pre-wedding party na ipinilit ni Beatrice. Ang masayang tugtugin na nagmumula sa mga speaker ay tila isang malupit na biro para kay Ji-yoon. Ang bawat nota ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Ipinapaalala sa kanya na ang oras ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang sariling bitayan. "Ji-yoon, saan ka ba galing? Kanina ka pa hinihintay ng designer." Ang boses ni Beatrice ay pumailan lang mula sa loob ng bahay, puno ng iritasyon. Pumasok si Ji-yoon at nakita ang isang napakalaking salamin sa gitna ng kanilang maliit na sala. Nakasampay sa isang mannequin ang wedding gown, isang obra maestra ng lace at seda na nagkakahalaga marahil ng buong ani nila sa loob ng 5 taon. Para sa ibang babae, ito ang simbolo ng pangarap. Para kay Ji-yoon, ito ay isang puting kadena. "Magbihis ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko." Utos ni Beatrice habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Tila ba siya ang ikakasal? Habang isinusuot ni Ji-yoon ang gown, sa likod ng kurtina, naramdaman niya ang magaspang na hapdi ng mga sugat sa kanyang braso mula sa pagtakbo sa kakahuyan. Ang bawat butones na isinasara ay tila ba nagpapasikip sa kanyang dibdib, hanggang sa mahirapan na siyang huminga. Nang humarap siya sa salamin, ang babaeng nakita niya ay isang estranghero, maputla, may mga matang puno ng pait, at isang pusong dugo ang nagtatago sa ilalim ng mamahaling tela. "Masyadong maluwag," sabi Wang. "Mukha kang tuyot, Ji-yoon. Kumain ka naman para hindi ka magmukhang kawawa sa tabi ng anak ko." Pangungutya ni Beatrice habang pilit na hinihila ang tela sa bewang ni Ji-yoon, na tila ba hindi tao ang kanyang hinahawakan, kundi isang piraso ng karne sa palengke. Biglang pumasok si Min-woo. Ang kanyang mukha ay kasing ayos ng dati, na tila ba hindi siya nanggaling sa pagsunog ng isang dampa. Ngumiti siya nang makita si Ji-yoon, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "You look perfect, Hon. Bagay na bagay sa iyo ang pinili ni Mama."
Lumapit si Minwoo at inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Ji-yoon. Sa salamin, nakikita ni Ji-yoon ang refleksyon ng lalaking pumatay sa pag-asa niya kanina lamang. Ang hapos nito ay tila gapang ng isang ahas sa kanyang balat. Minwoo! Mahinang tawag ni Ji-yoon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at pagpipigil. May narinig akong sunog sa dulo ng baryo kanina. Alam mo ba kung anong nangyari? Bahagyang tumigas ang mga daliri ni Minwoo sa kanyang balikat, ngunit mabilis din itong naglaho. Yung dampa ng matandang ulyanin? Baka aksidenteng natabig ang gasera. Huwag mo nang isipin ang mga ganyang bagay, Ji-yoon. Ang isipin mo ay ang bukas natin. Sa sandaling iyon, uminit ang dugo ni Ji-yoon. Ang kawalang hiyaan ni Minwoo ay walang hangganan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang atensyon niya ay naagaw ng cellphone ni Minwoo na nasa ibabaw ng lamesa. Isang notification ang lumitaw sa screen, isang mensahe mula sa isang numerong walang pangalan. Nandito na ako sa hotel. Bilisan mo, naiinip na ako. Sabi mo, huling gabi mo na ito bilang binata bago mo makuha ang lupang iyon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Ji-yoon. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay naging isang malamig at matalim na galit. Hindi lang pala ang lupa ang ninanakaw ni Minwoo sa kanya. Pati ang huling hibla ng kanyang pagkababae ay tinatrato nitong basura. Tumingin si Ji-yoon kay Minwoo sa pamamagitan ng salamin. Ang lalaki ay abala sa pakikipag-usap kay Beatrice tungkol sa mga bulaklak para sa simbahan. Dahan-dahang itinaas ni Ji-yoon ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Minwoo. Isang kilos na tila ba puno ng pagmamahal. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip na niya ang bawat paraan kung paano niya ito pababagsakin sa harap ng lahat. Oh, Minwoo, ang bukas, ang bulong ni Ji-yoon, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang itak. Isang bukas na hindi mo malilimutan habang buhay. Ang gabi ay tila isang itim na kumot na bumabalot sa buong sakahan, ngunit para kay Ji-yoon, wala itong pinagkaiba sa dilim na naghahari sa kanyang puso. Habang mahimbing na natutulog si Tatay Gicheol sa kabilang silid at naririnig ang malalalim na hilik ni Minwoo mula sa sala, pagkatapos nitong uminom ng alak, dahan-dahang bumangon si Ji-yoon. Ang bawat galaw niya ay kasing banayad ng paglagaslas ng tubig sa sapa, iniiwasang lumikha ng anumang tunog na gigising sa halimaw na nasa loob ng kanyang bahay. Naupo siya sa harap ng lumang hapagkainan. Ang tanging tanglaw ay ang malamlam na liwanag mula sa buwan na dumadaan sa siwang ng bintana. Inilabas niya ang maliit na USB drive, ang kanyang huling alas. Sa loob ng ilang araw na pananatili ni Minwoo rito, napansin ni Ji-yoon na madalas itong gumagamit ng isang portable tablet para sa mga lihim na transaksyon nito. Gamit ang talinong itinago niya sa likod ng pagiging isang hamak na magsasaka, sinimulan ni Ji-yoon ang proseso. Ang bawat marahang pagpindot niya sa mga letra ay tila tibok ng kanyang pusong nagmamadali. Hindi siya gumagamit ng dahas, kundi ang talas ng kanyang isip na hinasa ng maraming taon ng pag-aaral sa kolehiyo na pinaghirapan ng kanyang ama. Ininstall niya ang isang software na lihim na magmamanman sa bawat mensahe at bawat dokumentong dadaan sa gadget ni Minwoo. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mga mata. Nagpapakita ng isang determinasyong hindi matitinag ng anumang takot. Habang naghihintay sa pagtatapos ng installation, dahan-dahang lumingon si Ji-yoon sa silid ng kanyang ama. Nakita niya ang anino ni Gicheol, isang matandang lalaki na ang tanging kasalanan ay ang labis na pagmamahal sa kanyang anak at sa lupang kanyang sinasaka. Doon, sa gitna ng kadiliman, nilapitan ni Ji-yoon ang kanyang ama. Inayos ang kumot nito at hinawakan ang magaspang at tuyot na kamay ng matanda. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang maging pulubi ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Ang bawat linyang nakaukit sa palad ni Gicheol ay mga kwento ng sakripisyo na babayaran ni Ji-yoon ng hustisya.
Bumalik siya sa tablet at doon, isang notification ang biglang lumitaw sa screen. Hindi ito mensahe mula sa opisina, kundi isang legal na abiso mula sa isang brokerage firm. Transfer of landed title processed. Final signing scheduled at the wedding reception. Nanlamig ang buong pagkatao ni Ji-yoon. Hindi lang pala balak ni Min-woo na kunin ang lupa. Balak nitong gawin ang formal na paglipat ng pagmamay-ari sa mismong araw ng kanilang kasal, sa harap ng lahat ng bisita, sa ilalim ng pagbabalat kayo ng isang regalo para sa bagong kasal. Ang titulo ng lupang ipinamana pa ng kanyang mga ninuno ay tuluyan ng mawawala sa kanila sa loob lamang ng 48 oras. Ngunit hindi lang iyon. Sa ilalim ng folder na may pangalang escrow, nakita ni Ji-yoon ang mga litrato ng mga pekeng pirma ng kanyang ama. Ginamit ni Min-woo ang pagiging malabo ng paningin ni Gi-cheol para pagpirmahin ito sa mga dokumentong akala ng matanda ay para sa insurance. Ngunit iyon pala ay ang pagsuko ng kanyang karapatan sa bukid. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, naramdaman ni Ji-yoon ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay biglang humalos sa amoy ng gabi. Bakit gising ka pa, Ji-yoon? At bakit hawak mo ang tablet ko? Ang boses ni Min-woo ay tila isang hatol na nagpatigil sa mundo ni Ji-yoon. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang tablet ay nakayakap pa rin sa kanyang dibdib, habang ang anino ni Min-woo ay dambuhalang nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay tila nagbabaga sa gitna ng dilim. Nababaliw ka na ba, Ji-yoon? O baka naman nakakalimutan mo na kung sino ang nagligtas sa inyo mula sa pagkakalubog sa kangkungan? Huwag mong subukan ang pasensya ko, dahil sa isang pitik ko lang, babalik kayo sa putikan. Ang boses ni Min-woo ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa gitna ng kadiliman ng gabi. Habang hawak pa rin ni Ji-yoon ang tablet, naramdaman niya ang malagkit na pawis na gumagapang sa kanyang likod. Ang anino ni Min-woo na dambuhala sa pader ay tila isang hayop na handang lumamon sa kanya. Ang bawat salita nito ay puno ng kamandag, isang anyo ng gaslighting na naglalayong ipamukha kay Ji-yoon na wala siyang halaga kung wala ang lalaking nasa harap niya. Gusto ko lang sanang tingnan ang mga litrato natin, Min-woo. Yung mga kinuha natin noong mamasyal tayo sa bayan. Ang pabulong na sagot ni Ji-yoon, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka marinig ang malakas na tibok ng kanyang pusong nagwawala. Hindi ako makatulog sa excitement para sa kasal natin sa makalawa. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Min-woo bago marahas na hinablot ang tablet mula sa mga kamay ni Ji-yoon. Ang tunog ng paghablot ay tila isang babala ng mas malaki pang panganib. Matulog ka na, at huwag na huwag mo nang pakikialaman ang mga gamit ko kung ayaw mong pagsisihan ang lahat. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang masidhing dagok. Habang naghahanda ng kape si Ji-yoon, narinig niya ang isang mabigat na tunog mula sa silid ng kanyang ama, ang tunog ng isang katawang bumagsak sa sahig. Karipas ng takbo si Ji-yoon at doon ay nakita niya si Tatay Gi-cheol, nakahiga, namumutla, at hirap na hirap huminga habang ang kamay nito ay nakakuyom sa kanyang dibdib. Tay! Tatay, gumising kayo! Ang hysterical na sigaw ni Ji-yoon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang alalayan ng ama. Ang mukha ni Gi-cheol ay tila naging abo ang kulay at ang bawat hininga nito ay tila isang laban na unti-unti na niyang natatalo. Eksaktong pagdating ni Doña Beatriz sa bahay na nakasuot ng matingkad na kulay at tila ba naglalakad sa isang fashion show sa gitna ng trahedya. Ano na namang drama ito, Ji-yoon? Ang aga-aga pa para sa ganitong eksena. Nakakasira sa mood ng paghahanda para sa kasal. Inaatake ang tatay ko. Min-woo, tulungan mo ako. Dalhin natin siya sa ospital. Ang pakiusap ni Ji-yoon, ang kanyang mga mata, ay puno ng luha habang nakatingin kay Min-woo na kabababa lang mula sa itaas. Ngunit si Min-woo ay nanatiling nakatayo.
Tila ba isang nanonood lamang sa telebisyon. Hon, wala tayong oras para dyan. Maraming bisitang darating na ngayong hapon. Baka pagod lang yan. Bigyan mo lang ng tubig. Sa tindi ng desperasyon, binuhat ni Jiyun ang kanyang ama sa tulong ng isang kapitbahay at isinakay sa isang tricycle patungo sa bayan. Sa loob ng ICU, habang ang tunog ng mga makina ay nagbibigay ng nakakatakot na ritmo sa katahimikan, kinausap ni Jiyun ang doktor. Kailangan ng agarang operasyon at malaking deposito. Dali-daling nagtungo si Jiyun sa pinakamalapit na bangko upang i-withdraw ang kanilang savings. Ang pondong pinaghirapan nila ni Gicheol sa loob ng maraming dekada. Ngunit nang i-insert niya ang card sa ATM, ang screen ay nagpakita ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Insufficient balance. Hindi makapaniwala si Jiyun. Tumakbo siya sa loob ng bangko at hiningi ang transaction history. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang huling record. Ang buong laman ng kanilang account ay inilipat sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Minwoo. 8 oras pa lamang ang nakakalipas. Naramdaman ni Jiyun ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa loob ng bangko ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at kinabukasan ay ninakawan na sila ng lupa. Ninakawan pa sila ng pagkakataong mabuhay ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pagluha at panginginig, sa gitna ng mataong bangko, isang tanong ang tila sumaksak sa kanyang puso. Paano niya maisasagawa ang kanyang paniningil kung ang tanging sandata niya ay kinuha na rin ng kaaway at ang kanyang ama? May sapat pa bang lakas si Gicheol para makitang muli ang liwanag ng araw? Wala na pong laman ang account na ito, ma'am. Simot na po pati ang huling sentimo. Ang mga salitang iyon mula sa teller ng bangko ay tila mga butil ng yelo na ibinuhos sa nagbabagang sugat ni Jiyun. Nakatayo siya sa gitna ng mataong gusali, ngunit ang pakiramdam niya ay tila ba siya ay nilamon na ng isang malalim at madilim na hukay. Ang transaction slip sa kanyang kamay ay nanginginig. Tila ba ang papel na yon ay may sariling buhay na pilit kumakawala sa kanyang hapos. Sa labas, ang sikat ng araw ay napakaliwanag. Isang malupit na kabalintunaan sa kadilimang bumabalot sa kanyang buhay. Naglakad si Jiyun pabalik sa ospital ng parang isang estatwa. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila ba ang semento ay hinihila ang kanyang mga paa pababa. Pagdating sa ICU, ang amoy ng gamot at ang tunog ng bawat paghinga ng mga makina ay tila ba sumasakal sa kanya. Nakita niya ang kanyang amang si Gicheol sa likod ng malaking salamin, balot ng mga tubo at wire. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat, ngayon ay nakikipagbuno sa kamatayan habang ang kaba ng kanilang buhay ay ninakaw ng taong pinagkatiwalaan nila. Napaupo si Jiyun sa malamig na sahig ng hallway. Isinandal ang kanyang ulo sa pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Doon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Isang panyo ang iniabot sa kanya. Isang panyong amoy, malinis na koton at sariwang hangin. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim, Jiyun. Ang bawat luha mo ay mahalaga. Huwag mong sayangin sa mga taong walang dangal. Napatingala si Jiyun at nakita ang isang lalaking may salamin. Nakasuot ng simpleng polo barong at may dalang bitbit na lumang leather briefcase. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan at isang uri ng determinasyong hindi pa nakikita ni Jiyun sa sinuman. Siya si Mateo, ang anak ng dating abogado ng kanyang pamilya. Isang lalaking matagal nang lumisan sa baryo, ngunit ngayon ay nagbabalik na may dalang pag-asa. Mateo, anong ginagawa mo rito? Ang pabulong na tanong ni Jiyun. Ang kanyang boses ay paos sa tindi ng emosyon. Narinig ko ang nangyari kay Tito Gicheol at alam ko ang ginagawa ni Minwoo. Ang sagot ni Mateo habang nauupo sa tabi ni Jiyun sa sahig. Hindi alintana ang dumi ng paligid. Ang tatay mo.
iniligtas niya ang pamilya ko noon sa isang malaking gulo. Ngayon, oras na para ako naman ang tumayo para sa inyo. Huwag kang mag-alala sa gastusin dito sa ospital. Ako na ang bahala. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Sa loob ng isang maliit na silid sa tabi ng chapel ng ospital, inilatag ni Mateo ang ilang mga dokumento. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Gion, hindi bilang isang mangingibig, kundi bilang isang kapatid sa laban. Gion, ang kailangan nating gawin ay ang pinakamahirap na sakripisyo. Kailangan mong ituloy ang kasal. Napatayo si Gion sa gulat. Ano? Gusto mo bang ibigay ko na ng tuluyan ang lahat kay Minwoo? Pagkatapos ng ginawa niya sa tatay ko? Umiling si Mateo. Ang kanyang titig ay naging kasing talim ng isang itak. Hindi mo ito ibibigay. Gagamitin mo ang kasal bilang bitag. Sa mismong reception, kung saan balak niyang papirmahan ang titulo ng lupa, sa harap ng lahat, doon natin ilalabas ang lahat ng ebidensya. Ang digital fraud, ang pagnanakaw sa bangko, at ang pekeng kontrata ni Mang Cardo. Kailangan nating gawin itong publiko para wala na siyang mataguan. Ang kahihiyan o hiya ang magiging pinakamalaking parusa para sa mga taong katulad nina, Beatrice. Naramdaman ni Gion ang isang bagong uri ng lakas na gumagapang sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi nagmumula sa galit, kundi sa pag-asa at pagmamahal sa kanyang ama. Ang kanyang pagkatao ay tila muling nabubuo. Bawat piraso ay nagiging mas matibay kaysa dati. Handa ka ba, Gion? Handa ka bang isuot ang puting gown na iyon habang ang nasa isip mo ay ang pagbagsak ng iyong kaaway? Ang tanong ni Mateo. Tumingin si Gion sa direksyon ng ICU kung saan naroon ang kanyang ama. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan at sa kanyang isipan, nakita niya ang kanyang sarili na naglalakad patungo sa dambana. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom na handang maghatol. Handa na ako, Mateo. Gagawin ko ang lahat para sa tatay ko. Kung kailangang dumaan ako sa impyerno ng isang huwad na kasal para lamang maibalik ang langit sa aming buhay, gagawin ko. Ngunit habang naglalakad si Gion pabalik sa silid ni Gicheol, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa dulo ng hallway. Si Minwoo, nakatayo sa dilim, hawak ang isang bouquet ng mga bulaklak na tila ba isang alay sa isang patay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Gion at sa kanyang mga labi ay may isang nakakapangilabot na ngiti. Sino ang kausap mo, Gion? At bakit tila ba nagliwanag ang mukha mo sa gitna ng paghihingalo ng tatay mo? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Gion. Bukas ang araw ng ating kasal at hindi ko hahayaang sirain ng kung sinong estranghero ang pinaghirapan nating dalawa. Tandaan mo, isang kumpas ko lang sa mga doktor dito. Maaring maging huling gabi na ito ng tatay mo. Ang boses ni Minwoo ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan sa loob ng tahimik na hallway ng ospital. Habang nakatayo si Gion sa harap ng lalaking akala niya ay kanyang langit, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang buke ng mga puting rosas na hawak ni Minwoo ay tila naging amoy ng kandila sa isang burol. Ang bawat salita nito ay isang banta, isang marahas na paalala na hawak nito ang hininga ng kanyang amang si Gicheol. Isang malayong kamag-anak lang siya, Minwoo. Humihingi lang ng balita tungkol kay tatay. Ang pagsisinungaling ni Gion, ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng kaba. Pinilit niyang tumingin ng diretso sa mga mata ni Minwoo, kahit na ang totoo ay gusto na niyang isigaw ang lahat ng puot na namumuo sa kanyang dibdib. Dahan-dahang itinaas ni Minwoo ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Gion, isang hapos na tila ba isang pagmamay-ari kaysa pagmamahal. Mabuti naman kung ganoon. Ayaw kong may gumugulo sa isipan mo. Bukas, sa harap ng dambana, ikaw at ang lupang yon ay magiging akin na. Sa wakas, nang makaalis si Minwoo,
Naiwan si Jiyun na mag-isa sa harap ng salamin ng ICU. Doon, sa gitna ng malamig na liwanag ng ospital, nakita niya ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang Jiyun na masayahin, hindi na siya ang dalagang tanging pangarap lang, ay ang mabuhay ng payak sa bukid. Ang babaeng nasa salamin ay isang mandirigmang balot ng pait. Umuwi si Jiyun sa kanilang sakahan sa huling pagkakataon bago ang kasal. Ang gabi ay madilim at ang hangin ay humahalimuyak ng amoy ng basang lupa at tuyong dahon. Nagtungo siya sa likod ng bahay, sa ilalim ng malaking puno ng nara kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Lumuhod si Jiyun sa damuhan, hinawakan ang malamig na semento ng puntod at nagsimulang umiyak ng walang tunog. "Nay, gabayan niyo po ako bukas." Ang pabulong niyang panalangin habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa lupa. Tila ba nagdidilig ng isang pananim na ang bunga ay hindi pagkain, kundi katarungan. "Ipaglalaban ko ang dangal ni tatay. Hindi ko hahayaang nakawin nila ang lahat ng pinaghirapan niyo." Bumalik siya sa loob ng bahay at nakita ang kanyang wedding gown na nakasabit sa pintuan. Ang puting tela ay tila isang multo na naghihintay sa kanya. Pumasok siya sa silid ni Minwoo at doon, sa ibabaw ng lamesa, nakita niya ang isang itim na envelope. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga dokumento para sa pagsasanla ng kanilang bukid sa isang dayuhang kumpanya. Isang transaksyong nakaplano nang mangyari ilang oras lamang matapos silang ikasal. Ngunit may isa pang papel sa loob. Isang sulat kamay na note mula kay Beatrice para kay Minwoo. "Siguraduhin mong wala nang magiging hadlang pagkatapos ng seremonya. Ayaw nating may maghabol pa sa hinaharap." Nanlamig si Jiyun habang paulit-ulit niyang binabasa ang mensahe. Ang simpleng pangungusap ay tila may mas malalim na kahulugan kaysa sa ipinapakita nito. Biglang nagsimulang magdugtong-dugtong sa kanyang isip ang mga pangyayari at ang mga pagdududang matagal na niyang pilit isinasantabi ay muling bumalik ng mas mabigat. Hindi lamang pala tungkol sa lupa o mana ang usapin. May mas malaki at mas madilim na plano na matagal nang itinatago. Napahigpit ang hawak niya sa papel habang iniisip ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na maaaring may mga bagay na hindi pa niya nalalaman, mga lihim na kayang baguhin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang bawat hininga ni Jiyun ay naging tila isang patalim na humihiwa sa kanyang baga. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin siya sa bintana kung saan ang dapit umaga ay nagsisimula ng gumuhit sa abot tanaw. Bukas ang araw ng kanyang kasal. Bukas ang araw na isusuot niya ang puting gown na yon para maglakad patungo sa isang dambana na magiging saksi sa kanyang panunumpa. Isang panunumpa na hindi para sa pag-ibig, kundi para sa isang marahas na pagbawi ng lahat ng ninakaw sa kanila. Magagawa ba ni Jiyun na itago ang kanyang panginginig hanggang sa huling sandali? O ang tindi ng panganib sa buhay ng kanyang ama ang magiging dahilan upang bumigay siya bago pa man magsimula ang laban? Ngumiti ka, Jiyun. Hindi bagay sa isang mapapangasawa ng isang Del Rio ang mukhang namatayan. Isipin mo na lang ang karangalang makapasok sa pamilya namin kahit paggaling ka lang sa putikan. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa pandinig ni Jiyun habang inaayos nito ang belo ng dalaga. Nakatayo si Jiyun sa harap ng malaking salamin ng simbahan, balot ng mamahaling lace at perlas. Ngunit ang pakiramdam niya ay tila ba siya ay nakasuot ng isang malamig at mabigat na baluti ng kamatayan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang bouquet ng mga puting liyo. Ang paboritong bulaklak ng kanyang ina, ang parehong bulaklak na inialay niya sa puntod nito kagabi. Ang bango ng mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng insenso at lumang kahoy ng simbahan na lumilikha ng isang atmosperang nakakasulasok at puno ng pait. Naramdaman ni Jiyun ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Tila ba may isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang puso sa bawat paghinga.
Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ilalim ng telang seda at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang kanyang mga mata ay dalawang madilim na uling na nagbabaga sa gitna ng maputlang mukha. Ito na ba ang dambana ng kanyang pangarap o ang dambana kung saan ililibing ang huling piraso ng kanyang pagkatao? Nagsimulang umalinggaw-ngaw ang tunog ng organo sa buong katedral, isang himig na dapat sana ay puno ng pag-asa. Ngunit para kay Jiyun ay tila isang funeral march na naghahatid sa kanya sa bitayan. Dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan ng simbahan at ang liwanag mula sa labas ay tila isang mapanghusgang titig na tumatama sa kanyang mukha. Sa bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo, nararamdaman ni Jiyun ang bigat ng bawat mata ng mga bisitang nakatingin sa kanya. Mga taong mayayaman na nakasuot ng magagarang damit, mga taong walang alam, sa dugong dumanak, sa lupang pinag-aagawan. Sa pinakaunang hilera ng mga upuan, nakita niya ang isang bakanting silya na may nakapatong na isang piraso ng telang galing sa kamiseta ng kanyang ama. Doon dapat nakaupo si Tatay Gicheol, nakangiti at puno ng dangal. Ngunit sa halip ay nakikipaglaban ito para sa kanyang huling hininga sa loob ng isang malamig na ICU. Ang kawalan ng kanyang ama sa sandaling iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaluluwa ni Jiyun. Nang makarating siya sa dambana, sinalubong siya ni Minwoo na may isang napakatamis na ngiti. Isang ngangiting kasing kinang ng ginto, ngunit kasing dumi ng burak. Inabot nito ang kamay ni Jiyun at ang hapos ng balat nito ay tila gapang ng isang uod na nag-iiwan ng malagkit na bakas ng pandidiri. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Jiyun si Mateo na nakatayo sa isang madilim na sulok ng simbahan. Bahagyang tumango ito sa kanya, isang hudyat na ang lahat ay nakahanda na para sa pagsabog ng katotohanan. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay tila isang malabong bulong sa pandinig ni Jiyun, habang ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa bigat ng itim na envelope na nakatago sa ilalim ng altar. Ang envelope na naglalaman ng kanyang paghihiganti. Nararamdaman niya ang titig ni Beatrice na tila ba binabantayan ang bawat galaw niya. Naninigurong walang anumang lamat ang kanilang perpektong palabas. Dumating ang sandali na tila ba huminto ang oras sa pag-ikot. Ang hangin sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng tingga at ang bawat hininga ng mga bisita ay tila ba naghihintay sa isang hatol. Kung mayroon mang sino man sa inyo ang may matibay na dahilan upang hindi ituloy ang kasalang ito, magsalita ngayon o habang buhay na manahimik, ang deklara ng pari. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng katedral. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong gusali. Tumingin si Minwoo kay Jiyun nang may tiwala sa sarili. Tila ba sigurado na siyang hawak na niya ang tagumpay. Ngunit sa halip na manatiling nakayuko, dahan-dahang itinaas ni Jiyun ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang nagniningas na katarungan. Ako, ang mahinang simula ni Jiyun, ngunit ang bawat pantig ay tila isang kulog na bumasag sa katahimikan. Ako ang tumututol sa kasalang ito. Nanlaki ang mga mata ni Minwoo at ang maputlang mukha ni Beatrice ay tila naging isang maskara ng galit at gulat. Ang bulungan ng mga tao ay nagsimulang lumaganap na tila ba isang apoy sa tuyong damuhan, habang si Jiyun ay humakbang paitaas, handang buksan ang pintuan ng impyerno para sa mga taong umapak sa kanyang dangal. Dahil ang lalaking ito, turo ni Jiyun kay Minwoo habang ang kanyang boses ay nagiging mas matatag, ay hindi nakatayo rito para sa pag-ibig, kundi para sa isang pagnanakaw na diniligan ng dugo ng aking ama. Ano ang pinagsasabi mo, Jiyun? Nakakahiya ka. Marahil ay pagod ka lang at labis na nag-aalala sa tatay mo, kaya kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig mo. Ang boses ni Minwoo ay tila isang malambot na kumot na pilit ibinabalot sa isang nagniningas na apoy.
Ang kanyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa braso ni Jiyon, isang hapos na tila ba nagbabala, habang ang kanyang mukha ay nanatiling maamo sa harap ng mga bisita. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ni Jiyon ang isang madilim na takot, ang takot ng isang mandaraya na unti-unti nang nasusukol sa sarili niyang bitag. Isang mapanuyang halakhak ang kumawala kay Doña Beatriz mula sa kanyang upuan. Kita mo na, Minwoo, sinasabi ko na sa'yo, ang isang hamak na taga-bukid ay hindi kailanman magkakaroon ng breeding para sa pamilya natin. Ituloy ang kasal at huwag pansinin ang hibang na yan. Ngunit hindi natinag si Jiyon. Dahan-dahan niyang iwinaksi ang kamay ni Minwoo. Isang galaw na tila ba nagtatapon ng isang maruming basahan. Sa sandaling iyon, ang katedral na dati ay saksi sa mga pangako ng katapatan ay naging entablado ng isang marahas na paghuhukom. Ang bango ng mga bulaklak ay tila naging amoy ng luma at nabubulok na mga sikreto. Hindi ako hibang, Doña Beatriz. Ang deklara ni Jiyon, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan, kasing talim ng isang itak. Ang hibang ay ang taong naniniwalang kaya nilang itago ang dilim sa ilalim ng puting belo. Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay mula sa likuran at sa isang hudyat, ang malaking screen sa harap ng altar na dapat sana ay magpapakita ng mga romantikong litrato ng bagong kasal ay biglang nagbago. Hindi mukha ng nagmamahalang Jiyon at Minwoo ang lumitaw, kundi ang malilinaw na dokumento ng bank transfer. Ang bawat sentimong ninakaw ni Minwoo mula sa account ni Tatay Gicheol. Kasunod nito ay ang audio recording na nakuha ni Jiyon mula sa tablet. Ma, huwag kang mainip. Isang pirma lang sa marriage contract. Wala nang kawala ang matandang Gicheol. Ang boses ni Minwoo na umaalingaw-ngaw sa buong simbahan ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang bulungan ay naging tila isang malakas na ugong ng mga bubuyog na naghahanap ng mabibiktima. Ang hiya na pilit na iniiwasan ni Beatriz ay dambuhalang lumukob sa kanya sa harap ng lahat ng kanyang mga kauri sa mataas na lipunan. Namutla si Minwoo. Ang kanyang mukha ay tila naging abo sa tindi ng kahihiyan. Jiyon, itigil mo ito. Mag-usap tayo ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan, Minwoo. Ang sagot ni Jiyon habang humahakbang siya palapit sa lalaki. Sa isang mabilis na galaw, ang kanyang palad ay humampas ng malutong sa pisngi ni Minwoo. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng simbahan. Isang tunog na nagdadala ng lahat ng pait, lahat ng pagod, at lahat ng luhang ibinuhos ni na Jiyon at Gicheol sa kanilang bukid. Ang sampal na yan ay para sa tatay ko na pinagtaksilan mo. At ang luhang ito, pagpapatuloy ni Jiyon habang isang luhang kristal ang dumaos-dos sa kanyang pisngi, ay ang huling luhang sasayangin ko para sa isang katulad mo. Bumukas ang malalaking pinto ng katedral at pumasok ang mga pulis. Dala ang warrant of arrest para sa kasong corporate fraud at pagnanakaw. Ang marangyang kasuotan ni Minwoo ay hindi nakapagtago sa lamig ng posas na inilagay sa kanyang mga kamay. Habang hinihila siya palabas, tinalikuran siya ni Jiyon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tauhan mula sa ospital ang mabilis na tumakbo patungo kay Jiyon. Ang mukha nito ay puno ng pagmamadali at Ma'am Jiyon, si Tatay Gicheol po. Biglang bumagsak ang kanyang vital signs. Kailangan niyo na pong pumunta sa ospital ngayon din. Naramdaman ni Jiyon ang muling paghinto ng kanyang mundo. Ang saya ng paghihiganti ay biglang nilamon ng isang matinding takot. Ang puting gown na suot niya ay tila naging isang mabigat na pasanin habang nagtatakbo siya palabas ng simbahan. Ang bawat hakbang ay isang dalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat para sa kanyang ama. Magiging sapat ba ang katarungang nakuha niya kung ang kapalit nito ay ang buhay ng tanging taong nagmahal sa kanya ng tunay? Hindi bali nang mawala ang lahat. Huwag lang ang tanging dahilan kung bakit ako lumalaban.
Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Ji-yoon habang ang laylayan ng kanyang mamahaling wedding gown ay humahampas sa maruming sahig ng hallway ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakas mula sa isang bangungot patungo sa isa pa. Ang mga tao sa paligid, mga pasyente, nurse, at mga bisita ay napapalingon sa kanya. Isang babaeng nakasuot ng puting traje de boda. Tumatakbo sa gitna ng amoy ng gamot at kamatayan. Ang belo ay dahan-dahang nalalaglag, ngunit hindi na niya binabalikan. Para sa kanya, ang bawat segundo ay katumbas ng isang hininga ng kanyang ama. Pagdating niya sa harap ng ICU, sinalubong siya ng malalamig na pader at ang nakatutulig na katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Nakita niya si Mateo na nauna na roon. Ang mukha nito ay bakas, ang matinding pag-aalala, habang nakikipag-usap sa mga doktor. Ang mga ilaw sa kisame ay tila ba nagiging malabo sa paningin ni Ji-yoon, at ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya sa harap ng malaking salamin kung saan makikita ang kanyang ama sa loob. Si Gi-cheol, ang kanyang bayani, ay tila isang maliit at tuyot na dahon na nakakabit na lamang sa buhay sa pamamagitan ng mga plastik na tubo. Tay, huwag niyo akong iwan. Ang pabulong na panaghoy ni Ji-yoon, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Nakuha na natin ang hustisya, Tay. Wala na ang mga kumuha ng lupa natin. Pero anong silbi ng lahat ng yon kung hindi niyo na ako makikitang muli? Dahan-dahang tinanggal ni Ji-yoon ang kanyang mabigat at kumikinang na belo. Ang huling bahagi ng kasinungalingan ni Min-woo na suot niya, ginamit niya ang telang iyon para punasan ang kanyang mga luha at ang pawis sa kanyang noo bago ito tuluyang binitawan sa sahig. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang bride ng isang mayamang mandaraya. Siya na muli ang Ji-yoon, ang anak ng isang magsasaka na handang ibigay ang sariling buhay para sa kanyang ama. Lumapit ang doktor. Ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan. Ji-yoon, ginagawa namin ang lahat. Pero ang katawan ni Mang Gi-cheol ay masyado nang nanghina. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ngayon ay ang kanyang kagustuhang mabuhay. Kailangan niyang marinig ang boses mo. Pumasok si Ji-yoon sa loob ng ICU. Ang tunog ng bawat ritmo ng mga makina ay tila isang mabagal na orasan na nagbibilang ng natitirang sandali. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Ang kamay na kasing gaspang ng balat ng puno, ngunit kasing lambot ng koton kapag humahaplos sa kanyang buhok noon. Inilapit niya ang kanyang labi sa tainga nito. Tay, ito si Ji-yoon, ang matapang mong anak. Ligtas na ang sakahan natin. Ibinigay na ni Mateo ang mga papel at sa wakas, mapapirmahan na natin ang tunay na titulo sa pangalan niyo. Marami pa tayong itatanim, Tay. Ang mga paborito niyong sitaw at talong, hihintayin ko kayo sa bukid. Naramdaman ni Ji-yoon ang isang mahinang pisil mula sa kamay ng ama. Isang napakahinang galaw na tila ba isang huling pamamaalam o isang pangako ng pagbabalik. Ngunit sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng ICU ng marahas. Pumasok ang isang nurse na tila ba may dalang masamang balita. Ma'am Ji-yoon, may problema po sa labas. Si Doña Beatriz, ayaw siyang pigilan ng mga security. May bit-bit siyang abogado at may dala silang kasulatan na nagsasabing ang lahat ng gastusin sa ospital na ito ay galing sa pera ni Min-woo at balak nilang itigil ang suporta sa mga makina kung hindi nyo babawiin ang demanda. Ang katarungang akala ni Ji-yoon ay ganap na, ay tila mayroon pang huling galamay na gustong sumakal sa kanila. Ang kawalang hiyaan ni Beatriz ay walang hangganan. Kahit sa harap ng kamatayan, ginagamit pa rin nito ang pera bilang sandata para sa kanyang anak. Naramdaman ni Ji-yoon ang isang matalim na galit na muling nag-aapoy sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa monitor ng kanyang ama, kung saan ang guhit ng tibok ng puso ay nagsisimulang maging mabilis at hindi regular. Pipiliin ba ni Ji-yoon na isuko ang hustisyang pinaghirapan niya para sa pansamantalang kaligtasan ng kanyang ama?
O mayroon pang ibang paraan si Mateo para mapigilan ang huling pag-atake ng mga mapangaping Del Rio bago tuluyang huminto ang puso ni Tatay Gicheol? Ito ang huli mong pagkakataon, Jiyun. Pirmahan mo ang pagbawi sa demanda laban sa anak ko o panoorin mong huminto ang makinang nagpapatibok sa puso ng tatay mo. Isang tawag ko lang sa management ng ospital na ito. Tatanggalin nila ang suporta dahil sa kakulangan ng pondo. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang malupit na hagupit ng latigo sa gitna ng naghihingalong katahimikan ng ICU hallway. Nakatayo siya roon, suot pa rin ang kanyang mamahaling terno mula sa kasal. Walang bahid ng pagsisisi ang mukha habang iwinawagayway ang mga legal na dokumento. Para sa kanya, ang buhay ni Tatay Gicheol ay isang bargaining chip lamang, isang pirasong papel na maaari niyang itapon kapag hindi na kailangan. Nakatitig si Jiyon sa mga mata ng matandang babae. Nararamdaman ang bawat pintig ng kanyang puso na tila ba sasabog na sa galit at pait. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang maruming wedding gown. Ang puting tela ay puno na ng mantsa ng luha at alikabok ng ospital. Sa loob ng ICU, naririnig niya ang ritmong nalilikha ng heart monitor ni Gicheol, isang mabagal at pagod na tunog na tila ba nagbibilang ng bawat segundong natitira sa buhay ng kanyang ama. Doña Beatriz, tao ang nakahiga sa loob, hindi isang negosyo. Ang pabulong na sagot ni Jiyun, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Paano niyo nagagawang maging ganito? Kadesperada? Para lang pagtakpan ng krimen ng anak niyo. Desperada? Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Beatrice. Ito ang tinatawag na power, Jiyun. Isang bagay na hindi niyo kailanman magkakaroon sa gitna ng inyong kahirapan. Ngayon, mamili ka. Ang katarungang ipinaglalaban mo o ang huling hininga ng tatay mo? Dahan-dahang kinuha ni Jiyun ang panulat. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang sariling dangal. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng ballpen sa papel, isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang braso. Huwag mong gagawin yan, Jiyun. Si Mateo. Hingal na hingal ang abogado, ang kanyang polobarong ay gusot-gusot at basa ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Hinarap niya si Beatrice nang walang takot. Inilabas ang isang dokumentong may selyo ng korte at ng Central Bank. Tapos na ang pananakot niyo, Doña Beatrice? Ang deklara ni Mateo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa hallway dahilan upang mapalingon ang mga nurse. Dahil sa ebidensyang inilabas ni Jiyun sa simbahan, pansamantalang naka-freeze na ang lahat ng assets ng pamilya Del Rio. Wala na kayong kontrol sa perang ipinambabayad sa ospital na ito. Sa katunayan, ang gobyerno na ang humahawak sa mga account nyo para sa investigasyon ng money laundering. Namutla si Beatrice, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, habang dahan-dahang nalalaglag ang mga dokumento sa sahig. Ang kanyang kapangyarihan na tila ba isang matibay na kastilyo ay biglang gumuho sa isang iglap. Hindi pinansin ni Gio ang pagbagsak ng Donya. Sa halip, dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng ICU at lumapit sa kanyang ama. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Gicheol at ibinalita ang katotohanan sa isang mahinang bulong. Tay, malaya na tayo. Wala na silang magagawa sa atin. Ang lupa ay atin pa rin at ang katarungan ay nakamit na natin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga daliri ni Gicheol ay gumalaw. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Bagaman malabo at pagod, nakita niya ang kanyang anak. Isang napakahinang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago siya muling pumikit. Ngunit ang monitor ng kanyang puso ay nagsimulang magpakita ng isang mas matatag at regular na ritmo. Lumabas si Gion sa hallway kung saan dinadala na ng mga security si Beatrice palabas ng ospital dahil sa panggugulo. Ngunit habang naglalakad palayo ang Donya, lumingon ito
Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng isang madilim na lihim na tila ba hindi pa tapos ang lahat. Akala niyo ba ay panalo na kayo? Ang pahabol na sigaw ni Beatrice. Hindi niyo pa alam ang tunay na dahilan kung bakit kinuha ni Minwoo ang lupang iyon. Mayroon pang nakabaon sa ilalim ng bukid niyo na sisira sa inyong lahat. Napatigil si Jiyun. Isang bagong uri ng pangamba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ano ang tinutukoy ni Beatrice? Mayroon pa bang mas malalim na lihim ang kanilang lupang pangako na hindi pa nila nadidiskubre? Ang bawat pilapil ng ating bukid ay may kwentong nakabaon. Jiyun. Minsan, ang lupa mismo ang nagtatago ng mga luhang ayaw ng balikan ng panahon. Ang bawat salita ni Tatay Gicheol ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng katahimikan ng kanilang pagbabalik sa sakahan. Makalipas ang ilang linggo sa ospital, sa wakas ay nakauwi na ang matanda. Nakaupo siya sa kanyang lumang tumba-tumba sa balkonahe habang ang hapon ay dahan-dahang nagkukulay kahel at ube. Ang bango ng tuyong dayami at ang amoy ng paparating na ulan ay tila isang gamot na mas mabilis nagpapagaling kay Gicheol kaysa sa anumang tableta. Dahan-dahang inilapag ni Gio ng isang basong maligamgam na tubig sa tabi ng kanyang ama. Hinawakan ni Gicheol ang kamay ng anak at sa pagkakataong ito, hindi na ito nanginginig sa takot. Inilapat ni Jiyun ang kanyang noo sa magaspang na palad ng ama. Dinarama ang bawat ukit ng kalyo na simbolo ng kanilang tagumpay laban sa mga mapang-api. Ang kapayapaang ito ay tila isang banal na sandali pagkatapos ng mahabang unos. Tay, ano ang ibig sabihin ni Beatrice? Mayroon pa ba kaming hindi alam tungkol sa lupang ito? Ang mahinang tanong ni Jiyun, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang huling banta ng Donya. Huminga ng malalim si Gicheol. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, sa direksyon ng malaking puno ng nara sa gitna ng bukid. May isang kahon, Jiyun. Nakabaon ito sa ilalim ng ugat ng nara, malapit sa puntod ng iyong ina. Inilibing ko yon noong gabing pumanaw ang tatay ni Minwoo. Akala ko, doon na rin malilibing ang nakaraan. Kasama si Mateo, nagtungo si Jiyun sa ilalim ng puno ng nara ng gabing iyon. Ang tanging tanglaw nila ay ang liwanag ng isang degaas na lampara na bitbit ni Mateo. Ang tunog ng bawat hukay ng pala sa malambot na lupa ay tila isang mabigat na tibok ng puso ng kalikasan. Sa bawat pagbaon ng talim ng pala, nararamdaman ni Jiyun ang kaba na tila ba may isang multo na babangon mula sa kailaliman. Matapos ang ilang sandali, narinig nila ang isang mapurol na tunog ng metal. Ang pala ay tumama sa isang matigas na bagay. Dahan-dahang hinukay ni Jiyun ang isang kinakalawang na kahon ng bakal. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik, ngunit wala siyang pakialam. Nang buksan nila ang kahon sa loob ng kanilang bahay, bumadya sa kanilang harapan ang isang katotohanang mas matamis pa sa katarungan. Hindi ito ebidensya ng krimen ni Gicheol. Sa loob ng kahon ay ang orihinal na huling habilin ng ama ni Minwoo. Doon ay nakasulat na, dahil sa pagsagip ni Gicheol sa buhay nito noon, ang kalahati ng lupain ay opisyal na ipinamana kay Gicheol bago pa man mamatay ang matandang Del Rio. Ngunit dahil sa takot at kahihiyan ni Beatrice, itinago nito ang katotohanan at pinalitaw na ninakaw lamang ni Gicheol ang lupa. Naiyak si Jiyun habang binabasa ang sulat. Ang utang na loob na palaging binabanggit ng kanyang ama ay hindi pala utang ni Gicheol, kundi utang ng mga Del Rio sa kanila na kailanman ay hindi binayaran, bagkus ay sinuklian pa ng pait. Tapos na ang lahat, Jiyun. Ang katotohanan ang huling nagpalaya sa atin. Ang sabi ni Mateo, habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Ngunit habang sila ay nagkakape sa labas ng bahay, isang liwanag mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumalapit sa kanilang trangka. Isang estranghero ang bumaba mula sa sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng isang opisyal ng gobyerno. Magandang gabi po.
Kayo po ba si Gion Gitchayol? Mayroon po akong dalang utos mula sa korte tungkol sa isang bagong kasong isinampa laban sa inyo mula sa isang taong hindi nyo inaasahan. Napatigil ang pag-inom ng kape ni Gion. Sino pa ang may lakas ng loob na kalabanin sila ngayon? At ano ang bagong panganib na dala ng estrangherong ito sa gitna ng kanilang dapit hapon? Ang katarungan, Gion, ay hindi parang ulan na kusa na lamang papatak mula sa langit. Minsan, kailangan mo itong hukayin mula sa pinakamalalim na hukay ng pagdurusa. Ang boses ng opisyal ay nanatiling formal, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hanging umiihip sa pagitan ng mga hanay ng palay. Inabot ni Gion ang puting envelope. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumidikit sa papel dahil sa pawis at kaba. Sa likod niya, naramdaman niya ang pagtayo ni Mateo. Ang presensya nito ay tila isang pader na handang sumalo sa anumang guguho. Dahan-dahang binuksan ni Gion ang sulat sa ilalim ng malamlam na ilaw ng balkonahe. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumalakbay sa bawat linyang nakasulat sa wikang legal, hanggang sa tumigil ang kanyang paningin sa isang pangalan sa ibaba. Hindi ito si Beatrice. Hindi rin ito si Minwoo. Isang petisyon para sa pagkilala ng pagmamay-ari mula kay Cardo Santos. Ang pabulong na basa ni Gion, ang kanyang boses, ay tila isang marupok na kristal na anumang oras ay mababasag. Napatayo si Tatay Gitchayol mula sa kanyang tumba-tumba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa rehas ng balkonahe. Si Cardo? Pero ang sunog. Akala namin isang pangalawang sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa kanilang bakuran. Mula sa loob nito, bumaba ang isang lalaking may mga benda sa braso at muka, hirap maglakad, at kailangang alalayan ng isang nurse. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mga matang puno ng pait, ngunit buhay na buhay ang kislap ng katotohanan. Si Mang Cardo. Buhay siya. Hindi nakapagsalita si Gion. Ang bawat hininga niya ay tila naging isang piraso ng ulap na nawawala sa hangin. Patakbong nilapitan niya ang matanda. Hindi alintana ang dumi ng lupa sa kanyang paanan. Nang mahawakan niya ang kamay ni Mang Cardo, naramdaman niya ang init ng buhay. Isang init na tila ba sumunog sa lahat ng takot na namumuo sa kanyang dibdib sa loob ng mahabang panahon. Gion, anak. Hindi nila ako napatay, ang mahinang sabi ni Mang Cardo. Ang boses niya ay tila kalansing ng mga tuyong dahon, ngunit puno ng determinasyon. Ang apoy ay kinuha ang dampa ko, pero hindi nito nakuha ang konsensya ko. Narito ako para tapusin ang sinimulan natin. Sa loob ng kanilang munting sala, inilatag ni Mang Cardo ang katotohanan. Hindi siya nagsampa ng kaso laban kay Gion. Sa halip, nagsampa siya ng counter affidavit na magsisilbing huling pako sa kabaong ng mga Del Rio. Mayroon siyang itinatagong voice recording sa isang lumang recorder na nakabaon sa labas ng kanyang dampa. Isang recording kung saan malinaw na inuutusan ni Beatrice ang kanyang mga tauhan na linisin ang anumang bakas ng orihinal na titulo. Kabilang na ang pagliligpit sa sino mang nakakaalam ng totoo. Nang marinig ni Gion ang boses ni Beatrice sa recording, naramdaman niya ang huling pagkalas ng mga kadenang nakagapos sa kanyang dangal. Ang bawat salita ng Donya ay tila isang hatol na siya mismo ang gumawa para sa kanyang sarili. Tapos na ang laban. Gion, ang sabi ni Mateo habang tinitingnan ang mga dokumento. Dahil sa testimonya ni Mang Cardo, hindi lang mabubulok sa rehas si Minwoo at Beatrice, kundi habang buhay na ring mapoprotektahan ang lupang ito bilang isang heritage farm. Wala nang makakaagaw nito sa inyo kahit kailan. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa mag-ama. Tumingin si Gion kay Tatay Gitchayol at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niyang tuwid na tuwid ang likod ng kanyang ama. Ang mga balikat nito, na dati ay tila badala ang buong bigat ng mundo, ay malaya na. Tay, tayo na ang mag-aani ng susunod na tanim.
ang bulong ni Jiyun habang nakayakap sa kanyang ama. Lumabas si Jiyun sa balkonahe at tumingin sa malawak na bukid. Ang mga palay ay dahan-dahang sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, tila ba nagpapasalamat sa katarungang sa wakas ay dumating. Ang amoy ng basang lupa ay hindi na amoy ng libing, kundi amoy ng isang bagong simula. Ngunit habang ninanamnam ni Gio ang tagumpay, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa dulo ng kalsada. Doon, nakita niya ang anino ng isang babaeng naglalakad palayo. Bit-bit ang isang maliit na maleta. Isang tauhan ni Beatrice na tila may iniwang maliit na sobre sa kanilang trangka. Ano ang laman ng huling mensaheng ito? Isang huling paghingi ng tawad o isang paalala na ang sugat ng nakaraan ay hindi kailanman ganap na maghihilom ng walang sapat na panahon? Ang sikat ng araw sa madaling araw ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng palay na tila ba bawat butil ay gintong kumikinang sa gitna ng hamog. Sa balkonahe ng kanilang muling itinayong bahay, nakaupo si Jiyun habang hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang bango ng sariwang lupa at ang malambing na huni ng mga ibon ay tila isang uyayi na nagpapatahimik sa mga bagyong dumaan sa kanyang buhay. Wala na ang puting gown, wala na ang mga perlas na tila mga pako sa kanyang dibdib. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng kamiseta at pantalon, ang kasuotan ng isang tunay na anak ng lupa. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobrang iniwan sa kanilang trangka kagabi. Sa loob nito ay isang maikling liham mula kay Minwoo, isinulat mula sa loob ng rehas. Ang bawat letra ay tila nanginginig, malayo sa dating mayabang at matikas na sulat ng lalaki. Jiyun, sa bawat gabing malamig dito sa selda, ang tanging nakikita ko ay ang mukha mo noong huling araw sa simbahan. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako dahil alam kong ang sugat na ginawa ko ay hindi basta-basta maghihilom. Pero gusto kong malaman mo na sa huling pagkakataon, bago ko mabulok dito, ay naramdaman ko ang tunay na bigat ng lahat ng nawala sa akin. Hindi ang lupa, kundi ang pag-ibig mo na tanging totoo sa buhay ko. Patawad. Huminga ng malalim si Jiyun. Hindi niya naramdaman ang galit na dati ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Sa halip, isang malalim na pakiramdam ng paglaya ang lumukob sa kanya. Dahan-dahan niyang pinunit ang liham sa maliliit na piraso at hinayaan ang hanging amihan na tangay ng mga ito patungo sa malayo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbitiw sa mabigat na bato na matagal nang pumipigil sa kanya na humakbang pasulong. Anak, handa na ang mga binhi. Oras na para magtanim. Ang boses ni Tatay Gitchiyol ay masigla at puno ng buhay. Nakatayo ang matanda sa gitna ng pilapil. Suot ang kanyang paboritong sombrero. Ang kanyang mukha ay maliwanag at ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila mga guhit ng isang mapayapang mapa ng tagumpay. Sa tabi niya ay si Mateo, na seryosong nakikipag-usap tungkol sa mga bagong sistema ng irigasyon para sa kooperatiba ng mga magsasaka. Lumapit si Jiyun sa kanila. Sabay-sabay silang humakbang sa malambot at basang putik ng bukid. Naramdaman ni Jiyun ang malamig na dulas ng lupa sa kanyang mga paa. Isang pakiramdam na mas masarap pa sa anumang mamahaling sapatos. Tumingin si Mateo sa kanya at sa isang simpleng ngiti at bahagyang pagdampi ng kanilang mga balikat. Naramdaman ni Jiyun ang isang bagong uri ng pag-asa. Isang pag-ibig na hindi nagnanakaw, kundi nagdidilig. Isang pag-ibig na hindi naghahanap ng titulo, kundi ng tunay na pagsasama. Ang lupang ito, na dating naging mitya ng hapis at pagtataksil, ay muli nang naging saksi sa pag-usbong ng buhay. Ang bawat patak ng pawis ni Gitchiyol at bawat luhang ibinuhos ni Jiyun ay naging pataba sa isang kinabukasang hindi na kailanman maaagaw ng sinuman. Ang katarungan ay nakamit na, ang hiya ay napalitan ng dangal, at ang pag-asa ay tila isang bukang liwayway
na hindi na kailanman lulubog. Sa ilalim ng malaking puno ng nara, kung saan nananatiling payapa ang puntod ng kanyang ina, isang sariwang bulaklak ang inilagay ni Gion. Nay, payapa na po ang lahat. Ang bulong niya sa hangin. At sa bawat paghampas ng hangin sa mga sanga, tila ba may naririnig siyang tugon, isang bulong ng pag-aproba mula sa kabilang buhay na nagsasabing sa wakas, ang kanilang tahanan ay tunay na silungan na ng kapayapaan.